Mabuhay! Welcome to Port Santiago. Aba, Tagalog muna tayo. Narito tayo sa loob ng Port Santiago. Ang Port Santiago ay isang bahagi lamang ng Intramuros. Sapagkat ang Intramuros ay 64 hectares. Tinawag itong Intramuros dahil sa dalawang Latin words, intra, within, muros, walls, sa loob ng mga pader. Ang Port Santiago ay ginawa ng mga Espanyol noong 1590 hanggang 1593 upang gawing military barracks. Military barracks. Sa gawing kaliwa natin, makikita natin ang Baluartillo de San Francisco de Javier. Siya ay may 10 chambers. Dito nilalagay ng mga Kastila ang kanilang mga pulbura, mga bala, mga kanyon. Ito ay part ng defense ng dagat na nakapalibot sa loob ng Intramuros. Dahil ang Intramuros ay napapaligiran ng tubig. Ngayon, na-reclaim na. Nung panahon ng mga Amerikano, ito ay ginamit din bilang Manila Arsenal, ang tawag nila dyan. Pinambakan din yan ng mga bala, ng mga baril, mga pulbura. At nung panahon naman ng Hapon, ito ay ginawang kulungan ng Kinpei Police ng Japan. Pag nahuli ka ng mga Hapon, nung panahon nila, nagpilila ka, diyan kay kukulong. Marami palang kulungan dito. Marami ang kulungan. Noon ay umalis muna dito matagal ng kwento rito. Nung umalis si MacArthur noong 1942, di ba sabi niya, I shall return? Pagbalik niya ng 1944, nagkaroon ng gera dito sa loob ng Maynila, February 3 hanggang March 3, 1-month battle. At lahat ng nakakulong dyan sa loob ng 10 chambers na yan ay pinagpapatay na ng mga Hapon. Kaya pagdating ng mga Amerikano, patay na sila lahat. May patay din dyan parang... Oo, meron. Patay lahat. Iba pa yung dungeon. Hindi na paliwanag na to. Ngayon, sa kasalukuyan ito ngayon ay ginawang tindahan. At sa dulo yung IBC, Intramuros Visitor Center. Sa pangalawa ay teatro. And the rest is tindahan. Gaganyan ka na. Sa bandang kanan, makikita nyo ang Almacenes Reales. Ito ang tinatawag na Royal Warehouse. Almacenes Reales. Almacenes Reales. Ano yan? Royal Warehouse. Ang mga nanggagaling na mga produkto nung Manila Galleon Trade ay dyan muna ibinababa. Karamihan dyan ay ang mga pangangailangan ng mga sundalo dito sa loob ng Port Santiago, katulad ng baril, bala, uniforme, at pagkain. Dyan muna nilalagay ang mga galing sa Mexico. Bago nila i-distribute. Anong hawak nun natin? Yung mga Kastila. Mga Kastila. Galing sa Mexico. Kastila. Panahon pa ng Kastila. Tapos paglakad mo ron, bandang kaliwa, makikita mo yung rampa doon, di ba? Pag akit mo doon, akit ka doon, dito mo sabihin mo na ang unang bandila ng Amerika ay tinaas dito noong August 16, 1898. Oo. Yung rampa mismo. Yung rampa doon. 1868. Oo. 1898. 1898. Tinaya yung bandera ng... August 16, 1898, diyan itinaas ang unang bandera ng Amerika habang binababa naman ang bandera ng Espanyol. Sinurindir nila yung yung bandera nila. Oo. Parang sila yung... Kasi ang Pilipinas ay pinagbili ng Kastila sa halagang $20 million sa Amerika. Kasama ang Cuba tsaka Puerto Rico. Nandun na tayo sa, di ba? Pupunta tayo? Pupunta tayo?
Nandun na tayo. Okay. Pag nandun na tayo sa taas, makikita niyo po ang Reducto de San Francisco de Javier. Asan yun ba yun? Mataas. Taas. May tinuturo ako. Sa ibabaw noon, di ba makikita mo na yung Reducto, yung pinag-aano ni Our Lady of Hindi ba Guadalupe. redukto din doon? Ha? Sabi, redukto doon. O, meron din yun. Madalo, marami pa redukto. San Pedro. Yung sa ano, sa may... Ito yan? Yung sa may... Ito yan? Sa San may Pedro, presidential? Santa Lucia. Ayun? Meron din. Yan. Ang Reducto, Mahirap yun. ang ibig sabihin ng Reducto ay nakahiwalay na defense. Ayun parang ng mga ibig sabihin ng Kastila, redukto. Oh. Reducto. Ito muna ang haharap sa iyo bago ka makarating sa inner wall. Oh. Ang Reducto de San Francisco de Javier ay fully loaded din siya ng kanyon, mga bala. Doon ka muna dadaan. Kung galing Dito, ka Reducto ng de San Francisco. Manila Bay, doon ka muna makikipaglaban. Kung Bago ka ikaw ay makarating. mag-i-invade ng Panginoon. At ngayon ito ay ginawang shrine Our Lady of Guadalupe. Ito pala yung ano, redukto. Oo, yun yung Reducto. Dito sila dadaan muna bago makipaglaban. Oo. Dito naman sa gitnang ito yung tinatawag na Plaza Moriones. Dito laging ginaganap yung mga parade drill ng mga Espanyol. Yung sa kabila pa rin. Oo, Ano pa rin? nag-jogging sila. Ito. Ito yun. Ito yung... Ito ang Plaza Moriones. Itong buo na to. Oh. Plaza Moriones tawag dito. Yan. Yun ang papunta ng Reducto de San Francisco de Javier, yung kuweba na yan. Yan. Yan, diyan ka dadaan. Bago-bago. Ginawa rin siyang ammunition chambers, yung kuweba na yan. Ano yung mga bala? Ito namang rampa na to, yung sinasabi ko kanina na doon niya tinaas yung unang bandera ng Amerika, doon sa pangalawang poste na doon. Yun dyan. Makikita mo yung rampa na yan. Oh. Diyan kasi dinadaan yung mga kanyon ng mga Espanyol. Tapos dyan na binaba yung Diyan tinutulak. Manila. Oo. Pero diyan unang tinaas noong August 16, 1898 ang bandila ng Amerika. Oo. Habang binababa naman ang bandila ng Espanyol. Umiiyak sila Umiyak. kasi yun ang huling araw nila. So may natanggap naman silang Oo. bayan. Ngayon lahat naman sila ay sinakay sa isang barko at pinabalik sa Espanya. Mexico. Pinabalik Mexico, sila. hindi sa Espanya. Espanya o Spanish. Kasi Mexico naging under din ng Spain. Di ba yung estatwa ng Mexicano yun? Yun ang may Oo. kwento yun. Ano yun, pre? Yung Tapos- hawak yung toothpick talaga, toothpick. Hindi yung totoong toothpick yun, saka yung may baril ng hawak. Gawa lang. Ano ka? Ito naman, itong makikita mong American Barracks, tawag yan. Ginawa yan noong 1900. Nung pagdating ng mga Amerikano, naggawa sila ng American Barracks. Ito nga yun. May mga bakal na yan. Yan, yan, yung puti na yan, umpisa dyan. Umpisa sa bricks na yan, papunta dun. Yan na. Oo, ganda sa puti na yan. Yung mga tama. Yan po, malapit sa dulo. Yung mga tama pa rin ng bala yan. Oo, kasi may paliwanag din dyan. Ngayon, makikita mo yung American Barracks, ginawa yan noong 1900 para naman yung mga Amerikano sundalo ay magkaroon sila ng barracks. Tapos nung pagdating nila, ang tinuro sa atin ng mga Amerikano ay kung paano magsalita ng wikang English. Sa ating Kastila pa rin dati sa atin. Oo. Wala tayong English dati. Wala. Tinuruan tayo ng mga Amerikano noong 1900 ng English. Tinuruan din tayo ng agriculture, mga vocational courses. Naman pre. Tapos yung mga pinadala nila yung mga teacher na Thomasites dito. Thomasites. Thomasites Ano sabihin niya? teacher. Ano yun? Thomasites ang tawag dun sa mga teacher na galing Amerika. Thomasite tawag na. Oo. Special siya. Oo, nagkaroon tayo ng free education sa US, sa Amerika, na hindi ibinigay ng mga Kastila. Di ba? Hindi naman tayo pinag-aaral ng mga Kastila. Kastila. Ang nakakapag-aral lang talaga noon, yung mayayaman, Ito katulad lang ni yun. Lauseris. Yun. Yung mayayaman. Ngayon, ang Amerika rin ang nagturo sa atin
na magkaroon tayo ng Senate, Ano siya? Senator, Yun. Congressman, Mga presidente, wala. Presidente, magkaroon Dati walang ng presidente. election, Vice President. Ayan. Amerikano na pala nagturo. Amerikano ang nagturo sa atin. Dati wala tayong diktador lang tayo. Wala. Ano yung sa dati yung sa Spanish? Spanish, wala. Ano tayo? Mga gobernador silyo lang, mga mayor. Yung gobernador, parang hindi ka presidente na yun. Gobernador silyo. Yung Governor General nung panahon ng Castilla, parang ka na rin president. Iba pala. Kapambas mo ng president. Gobernador General, yan ang tayo Governor sabihin. General. Yan ang pinaka-presidente dati. Oo. Tapos, nung natuto na tayo na magkaroon ng gobyerno, ng eleksyon, pinwesto na yung mga ibang Pilipino sa mga Senate, ganyan, Congressman. No. Kasi nung dumating dito sa mga Amerikano, si Governor General Lawton, Loton. siya talaga ang nag-implement ng free education. Tapos pinuntahan niya rin ang Spain para bilihin ang mga lupa ng mga pride na nandito. Ano yung pare? Ano yung pare? Mga pare. Pare. Di ba karamihan ng lupa sa Intramuros pagmamayari ng Kastila. Yung praile, pare. Pride pa. Pare. Tapos binayaran niya lang ng mga kulang-kulang $7 million yung mga lupain. Binigay sa Lupain ng Pilipino. mga Kastila dito sa Intramuros. Binigay sa Pilipino, babalik. Hindi, nung nasa kanila na yon, yung lupa na yon, siyempre tinransfer na sa US yun. Bakit ikaw may-ari, binenta mo na sa akin. Binili na namin. Ngayon, yung mga Amerikano, ibinenta naman katulad ng Mapua na dati siyang San Francisco Church. Hindi na natin nabawi kasi binenta na sa Mapua. Mapuwa. Yung Recoletos Church, nakikita mo yung Recoletos doon, di ba? Sa may bulletin. Oo. Kasi noon meron tayong 7 simbahan sa loob ng Intramuros. Yung Recoletos ibinenta naman sa Bulletin Today. Okay lang bidyohan? Okay ka lang bidyohan? Okay lang bidyohan ka? Bidyohan ka ba? Okay lang? Bulletin Today. Ngayon, yung Lourdes Church ibinenta naman sa Silahis Artifacts. Lourdes. Alam mo yun. Yung may, alam ko kundi yan. Alam mo, inikwento ko yan. Tapos, Lourdes. yung Santo Domingo Church ngayon ay BPI na. BIR-BPI. BPI. Sa Kaligitaan ba totoo yun? Kaligitaan ng BIR-BPI? Oo. Nung dumating kasi yung Hapon, yun ang unang tinawaan ng bomba nila, yung Santo Domingo Church. Hapon nagtama. Hapon. December 7, December 7. 1941. December 7, 1941. Yung yung Aduana Incidensya, ano ba yun? Bali, Ang Aduana ay Hapon nito mama yan. Custom house yan. naging Bureau of Custom. Kasi nung panahon na ng mga 18th century, huminto na yung Manila Galleon Trade. Yung mga kanyon. Huminto na. Nung 18, Yung mga kanyon. hindi, yung Anong galleon? kalakalan ng Manila Galleon Trade, tumigil na. Yung Manila Galleon Trade, yun ay Kalakalan. Oo, tumigil na siya. Almost 250 years din nangyari yan na nagkaroon ng kalakalan Manila to Mexico, pabalik-balik lang. Humina na yun. Oo, palit ng mga spices kasi ang kinukuha ng mga Kastila ay spices Ano yun? tulad ng paminta, Mga sibuyas, pili. bawang, mga kung ano-ano pa na sangkap sa pagkain dahil noon wala pang refrigeration. Wala pa ng Napakamahal ng paminta. Ang paminta nung araw pwede kang bumili ng lupa sa sobrang pagkamahal-mahal. Lipot pala, no? Oo. Yan ang pinagagawa ng Spain tsaka Portugal. Paminta. Oo. Ngayon, yung trading. Wala pa mga refrigerator dati. Wala. Kaya nga yan yung ginagamit na sangkap. Bawa, may karne ka, pwede mo siyang lagyan ng maraming paminta, mga bawang, Hindi para masira. hindi masira. Tama pa rin. Yung mga isda, gano'n. Ngayon, nung dumating na nga ang nung dumating na nga yung mga Hapon dito, ang unang gumamit ng Fort Santiago, sinasabi ko nga sa iyo, ito ay military barracks
Ito ay ginamit ng Espanyol 1571 hanggang 1898. Maraming Pagdating Espanyol. ng Amerikano. 1898, sinurinder na sa mga mga Espanyol sa mga Amerikano. Dito. Surrender na $20 million. 70 million dollars. Tapos 1898 hanggang 1946 ginamit din to ng Americans. American. Pero nauna yung British 1762 Ay, may British. tsaka 64, 18 months lang. Kasi kaya pumunta ang British dito, sinakop nila ang Intramuros dahil nagkaroon ng gera noong 1762 ang British tsaka France. Nagkaaway yan. Agawan sa lupa. Conquer. Ang British, ang France tsaka Spain magkamag-anak.